Ang misteryo sa baybayin. Sa isang mapayapang baybayin, may nakatagong lihim na naghihintay na mabunyag. Ako si Miguel, isang turista na napadpad sa isang liblib na beach para magpahinga at mag-isip. Sa unang tingin, tila walang kakaibang nangyayari sa lugar na ito. Isang gabi, habang naglalakad ako sa buhanginan, biglang narinig ko ang malalim na hagik-hik mula sa malayo. Hindi ko alam kung saan ito galing, ngunit tila't ang hangin mismo ang nagdadala ng tila mga boses mula sa kung saan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang kababalaghan sa paligid. Nakakarinig ako ng mga yugyog ng mga alon na tila may kakaibang himig. Sa kalagitnaan ng dilim, may nakikita akong mga anino na walang katawan at mga boses na walang mukha. Isang umaga, nang maglakad ako papalayo sa baybayin, nakita ko ang isang lumang-lumang kuweba na tila hindi gaanong napapansin ng iba. Nang pumasok ako sa kuweba, biglang nawala ang liwanag, at naramdaman ko ang malamig na simoy na tila galing sa kabilang dimensyon. Doon sa kadiliman, may mga anino ng mga dating naninirahan sa lugar na yon na hindi makalaya sa sumpa. Napakagulo ang kanilang mga himig na para bang humihingi ng tulong. Napagtanto ko na ang baybayin ay hindi lang simpleng lugar, kundi may taglay itong malalim na misteryo at takot. Hindi ko alam kung paano makalalabas sa kuweba ng buhay. Ang mga anino ay tila hindi nagpapakita ng awa, at tila ba naghihintay sila ng susunod na biktima. Ang mga hagik-hik ay parang nagpapahiwatig ng kanilang masamang balak na walang magandang hangarin. Sa paglipas ng mga oras, unti-unti akong nawalan ng pag-asa, at naging saksi sa mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng aking isipan. Ang baybayin na dating puno ng katahimikan ay ngayon ay puno ng lagim at kasamaan. Hanggang sa isang gabi, sa dilim ng kuweba, biglang may isang kamay na lumitaw mula sa lupa at hinila ako pababa. Nang magising ako, naroon na ako sa baybayin, ngunit may kakaibang takot na bumabalot sa aking puso. Mula noon, hindi na ako nagbalik sa lugar na yon. Ang misteryo sa baybayin ay mananatiling sikreto sa akin, ngunit sa aking isipan, hindi malilimutan ang mga pangyayaring yon na nagdulot sa akin ng takot na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman.